Brandon Bates sa Magnolia Pambansang Manok Hotshots. Bagamat may mga maasahang bigman na naman na sa kanilang roster ang Magnolia, pero para sa Mags, ay mukhang naghahanap-hanap pa nga rin sila ng isang lehitimong bigman na maaari nilang may tandem kay James Lapote, si Ian Sanggalang kasi, medyo nagkakaedad na, kaya naman tiyak na ilang seasons na lamang ay magre-retiro na rin yun, kaya naman magiging magandang plano at hakbang nga naman, kung hanggat maaga at hanggat maari, ay makakuha na kaagad sila ng karagdagang young bigman. Na kung saan, ayon sa mga balita, ang isang bigman na partikular na nasa interes ng Magnolia ngayon, ay walang iba, kung hindi si Brandon Bates, isang lehitimong 6'8" bigman na punong-puno na ng experience, maasahan sa opensa at depensa, at higit sa lahat, ay pinakamalaking asset niya ay yung kanyang height, making him a better offensive and defensive player. Samantala, ang problema nga lamang dito ng Magnolia, ay nasa Meralco Vault si Brandon Bates, at alam naman natin na karibal ng SMC ang MVP. Kaya naman dito ay medyo magkakaroon ng mahirap na trade, pwera na lamang, kung ang ibibigay na kapalit ng Magnolia for Brandon Bates, ay isa ring dekalibreng manlalaro, na magre-resulta na mahirapan mag-pass ang Vault sa trade deal na yon. Samantala, ang Brandon Bates na Magnolia Pambansang Manok Hotshots, ay magdedepende pa rin naman sa plano at sa desisyon ng Magnolia, kasi bukod kay Brandon Bates, ay may ilang bigman pa rin naman ang nasa kasalukuyang interes at radar ng kanilang koponan. Ken Toffin sa Barangay Ginebra. Ayon sa mga balita, ay malaki ang chance na humugat ng karagdagan at panibagong scorer o shooter ang Ginebra, na kung saan, ang hanap pa nila, ay yung bata-batang manlalaro, na maaring maging parte ng kanilang koponan for a long period of time. Nasa rebuilding stage na nga kasi ang Ginebra, dahil, hindi natin may kakaila, na nagkakaedad na ang karamihan sa mga manlalaro nila, at tiyak na ilang seasons na lamang, ay magre-retiro na rin ang ilan sa mga yan. Kaya naman, magandang plano at hakbang nga naman, na hanggat maaga, at hanggat maari ay makakuha na sila ng mga young core players na maaari nilang ikonsidera sa kanilang future, na kung saan, ang isa na ngang manlalaro na kinokonsidera nila sa pwestong yan, ay walang iba, kung hindi ang kakapasok pa lamang sa liga, na si Ken Toffin, isang 6'4" elite player, na hindi lang basta shooter, kung hindi talagang scorer, sa kanyang ang draft class this last PBA draft, ay arguably, siya ang pinaka-shooter sa lahat ng mga players. Ganyang kalupit si Ken Toffin, at bukod pa yan, sa napakalawak niyang experience before his stint sa PBA, bago kasi pumasok as a pro player sa Pilipinas, ay naging pro player na ito sa NBL New Zealand, at alam naman natin na hindi basta-basta ang ligang yun, talagang physikalan, at talagang mga malulupit ang naglalaro dun, kaya naman sigurado na, ang pagpasok ni Ken Toffin sa PBA, ay tiyak na hindi ganoong magiging big adjustment sa kanya as a new pro player, kasi nga, ang dami at ang lawak na rin ng experience nito as a pro player sa ibang bansa. Samantala, yan nga lamang ang ilan sa mga katangian na meron si Ken Toffin, kung bakit ganoon na lamang kainteresado sa kanya ang Barangay Ginebra. Naniniwala nga ang koponan na ito, na magiging magandang addition ang tulad niya sa pangkabuoang depensa, at higit sa lahat, sa pangkabuoang opens iba ng kanilang koponan. At dyan na nagtatapos ang ating mga usapang basketball para sa araw na ito. Kaya naman siguraduhin na nakalike na ikaw at nakasubscribe at mag-hit na rin ng bell button, para updated kayo palagi sa ating mga usapang basketball. Maraming salamat po.